Kain, kain, kain. Tusino at kalangyan at kanin na may sabaw yung kalangyan. Sarap! Good evening! Kain! Muling iginiit ni Manibela President Mar Balbuena na hindi naman sila tutol sa PUV modernization. Ang sa kanila na, huwag sanang ipilit ang consolidation na nag-oobliga raw sa mga tsuper na umanib sa kooperatiba para lang makapamasada. Tinapos naman ng Manibela programa matapos ang 9 na oras. Pero titingnan pa raw nila kung itutuloy nila ang transport strike hanggang Lunes. Noong Lunes, stranded at paralisado ang buong NCR. Pero nagdesisyon po ako na ikutan at puntahan lahat ng protest centers at pinabalik natin sa biyahe kasi bilang mamamayang Pilipino, ramdam din natin yung paghihirap ng mga taong bayan. Yung mga commuters na biktima na naiipit na desisyon. Ito sinong yun, galing yun sa Pure Gold, kaya yun ay no ASF. Naramdaman naman ang epekto ng rally at tigil pasada ng Manibela ng mga bumabagtas sa westward portion ng Quezon Avenue. Bukod kasi sa kulang ang jeep, isinara rin ang daan patawid sa Espanya Boulevard dahil barado ito ng mga sasakyan ng mga miyembro ng Manibela. Ang delivery rider na si William na hassle tuloy. Ang lagi po nang iniikutan masyadong gasto sa gas. Natsyempohan naman siya ng estudyante nito na kanina pa raw nakakansela ng booking. Kaya kinontrata na siya pa Santa Mesa. Masyado po grounded yung mga, lalo na po yung mga sasakayan. Hindi po makadaan yung mga jeep. Sa kalagitnaan ng pagsasaayos ng traffic, nagkainitan ng may rallyista raw na ng bato ng bote ng tubig sa isang pahinante ng tow truck. Inaresto ang 2 rallyista, pero kalaunay pinakawalan din. Habang may tigil pasada kanina, may libreng sakay sa mga pasahero. 8 busang ipiniploy ng Office of the Vice President sa iba't ibang lugar katuwang ang MMDA at pamunuan ng PITX. Nagbabalita mula sa Frontline, Rio Fernandez, News 5. Pinulong ni Senate President Jesus Escudero ang tinaguriang Magnificent Seven ng transport sector tungkol sa modernization program sa mga PUV. Kabilang sa mga dumalo ang mga miyembro ng Pasang Basta, LTOP, ACTO, FEDJODAP, ALPODAP, Stop and Go, UB Co-op at Busina. Dito nilinaw ni Escudero na ang resolusyong pinirmahan ng 22 senador ay para ipagpaliban ang pagpapatupad sa mga hindi pagkasali sa consolidation. Wala raw itong epekto sa Magnificent Seven at sa 83% ng mga operator at driver na nakapag-consolidate na. Ang layunin namin, ipagpaliban ito sa mga hindi pa handa, sa mga hindi pa tapos yung route plan, sa mga hindi pa nakukumbinsin ng gobyerno. Hindi nila dapat ipagbawal o ideklarang kolorum itong mga rotang ito na hindi pa nagko-comply. Ipagpapatuloy namin ang nauna na kaming tumaya at yung mga hindi tumaya ay kailangan paliwanagan lamang ng ating kagawa ng DOTR at ng ating Pangulo ng Senado. Ako sabi ngayon dalawang grupo para lubos pa nilang maunawaan kung ano pa ang dapat nilang gawin. Ayon pa kay Escudero, hahanapan nila ng solusyon ang mga problema sa pagpapatupad ng modernization program. Kabilang ang hindi pa final na plano sa ruta at kung paano matitiyak na mababayaran ang mga modern jeep. Sunod daw na pupulungin ni Escudero ang Manibela at Piston na nagtigil pasada ngayong araw. Formal na naupo ang bagong acting mayor ng Pambantarlac matapos sibakin ng ombudsman si dating Mayor Alice Go. Pero kahit wala na sa pwesto, tuloy pa rin ang mga asunto laban kay Go na nadagdagan pa ng tax evasion case ng BIR. Nasa frontline ng balikan yan, si Brian Castillo. And that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation, for preservation, or purpose of vacation, sa God, sa Talpigan. Congratulations. Formal ng nanumpad ng acting mayor ng Pambantarlac. Simula sa Port Chancellor Arano Timbang, ginawang oath-taking sa Camp Ramos sa Quezon City kanina. Sa Timbang ang pansamantalang uupo bilang alkalde ng Banban. Matapos ipag-utos ng ombudsman, naalisin na sa pwesto si Alice Guo. Ito ay matapos siyang katulang guilty sa reklamong grave misconduct kaugnay sa koneksyon niya sa nirate na bombahan sa Bamban. Bukod kay Guo, 3 buwan din suspendido ang vice mayor at ilang pang miyembro ng Sangguniang Bayan ng Bamban.
Kaya si Timbang na inakwit ng ombudsman sa kaso dahil siya lang ang tumutoy sa pag-issue ng permit sa Pugo. Ano talang pwede pumalili bilang acting mayor habang suspendido ang iba. So, uupo niya by succession should be the vice mayor. But the vice mayor is 3 months mayor.